July 20, 2025, 9:31 ng gabi. Sa Sungdo, Incheon, South Korea, isa sa pinakamahal at marangyang neighborhood. Sa loob ng isang mataas na gusali, may masayang tawanan ang umalingaw-ngaw. Nagtipon-tipon ang pamilya para ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang padre di pamilya. Isang pamilyar at mainit na gabi na puno ng tawanan, inuman at usapan tungkol sa hinaharap. Sama-sama ang mga kaibigan at mahal sa buhay, nagbabahagi ng alak, pagkaing lutong bahay at nag-e-enjoy sa presensya ng isa't isa. Ngunit ang kapayapaan ay biglang nabasag. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa gusali. Mga ilang sandali lang isang boses ng babae ang pumasok sa linya ng emergency dispatch. Hinihingal, nanginginig at desperado. Ayon sa kanya, binaril ng kanyang biyanan ang kanyang mister, kaya nakiusap siya sa emergency dispatch na bilisan na magpadala ng ambulance. Sandaling napatigil ang mga pulis sa narinig. Nang dumating ang mga otoridad at mga paramedics sa lugar, bumungad sa kanila isang nakakatakot na eksena. Isang lalaki ang nakabulaga sa sahig, nakalubog sa sarili niyang dugo at tinamaan ng maraming bala. Malapit sa katawan ay nakita ang 2 baril. Isang pagpatay gamit ang improvised firearm. Ang South Korea ay isang bansa na kilala sa napakahigpit nitong batas laban sa baril. Ito ang unang kaso sa halos 10 taon. Mas nakakagulat pa dahil ang bumaril ay hindi isang estranghero, kundi ang sariling ama ng biktima. Bakit nga ba babarilin ng isang ama ang sarili niyang anak sa mismong kaarawan nito? Ano ang nagtulak sa isang 66 years old para paghandaan ang ganitong malamig at mabagsik na krimen? Kaya balikan natin kung saan nagsimula ang lahat. Sa unang tingin mukhang maayos ang buhay ng pamilya Cho. Ang dating asawa ay nakilala sa negosyo. Siyang CEO ng Yakson House, isang kilalang aesthetic company sa South Korea na may mga sangay din sa ibang bansa. Ilang dekada niyang itinaguyod at pinalagong kumpanya mula sa simula. At ngayon, kilala siya bilang isang matagumpay na negosyante at isang pampublikong personalidad. Ang kanilang anak ay nasa early 30s at tila sumusunod din sa parehong landas. Siya ay matatag, responsable at nagtataguyod ng sarili niyang pamilya kasama ang kanyang asawa at 2 anak. Isa siyang tao na laging naaalala ang mga kaarawan, nakikipag-ugnayan pa rin sa kanyang mga magulang at nagsisikap na panatiling buo ang koneksyon ng pamilya kahit matapos ang divorce ng kanyang mga magulang. At naroon naman si Ramon Cho, ang ama. Mahigit 25 years na siyang hiwalay sa kanyang asawa. Nakatira siya sa isang malaki at maraming apartment sa mayamang distrito ng Dobong, Seoul. Ngunit legal na pagmamay-ari pa rin yon ng kanyang dating asawa. Sa loob ng maraming taon, tumatanggap siya ng buwanang allowance mula sa pamilya ng humigit kumulang 3 million won o halos 125,000 sa peso, kahit wala na siyang trabaho at matagal nang hindi nagkakakitaan. Para sa pamilya, bahagi lamang ito ng kanilang responsibilidad. Tinitiyak ng anak at dating asawa na may tirahan si Ramon, may pagkain sa hapag at may panatag na kabuhayan. Hindi man sila sobrang malapit o may mainit na relasyon, pero may regular na komunikasyon. May mga tawag tuwing kaarawan at paminsang kamustahan. Ngunit noong unang bahagi ng 2024, biglang natigil ang suporta. Hindi malinaw kung bakit natapos ang pagbibigay ng pera. Ayon sa pamilya, hindi ito dahil gusto nilang putulin ang ugnayan, kundi dahil hindi na nila kayang ipagpatuloy ang parehong suporta. Pero para kay Ramon, parang personal ang dating na unti-unti siyang itinataboy palabas ng kanilang buhay. Mula noon, nagsimula na magbago ang lahat. Naging mag-isa na si Ramon. Madalas siyang mag-ukol ng mahabang oras na nag-iisa sa bahay. At ayon sa mga investigador, dito siya nagsimulang manood ng mga video kung paano gumawa ng armas, mga YouTube tutorial tungkol sa pipe guns at DIY explosives. Pero dati pa man mayroon na siyang ugaling marahas. Noon pa, nangongolekta na siya ng mga bala. Tila simple lang at hindi lantaran, pero dahan-dahan na pala siyang naghahanda. At parang naging normal lang ang takbo ng buhay.
Kaya naanyayahan ng anak ang kanyang ama upang ipagdiwang ang kaarawan sa Songdo noong July 20, tila isa itong mabuting hakbang, isang paraan para manatiling konektado. Pinagsama-sama niya ang pamilya, ang kanyang asawa, mga anak, isang kaibigan ng pamilya at ang kanyang ama. Walang nakakaalam sa plano ni Ramon. Para sa kanila, tumatanda na si Ramon at may katigasan ng ulo, ngunit bahagi pa rin siya ng pamilya. Ang hindi nila nakikita ay ang galit na matagal na pala niyang kinikimkim. Kung paano niya tinitignan ang tagumpay ng pamilya bilang paalala ng sarili niyang mga pagkabigo. Kung paano niya tahimik na sinisisi iba sa lahat ng nawala sa kanya. Sa apartment na yon, habang may pagkain sa mesa at mga batang naglalaro sa paligid, nakangiti lang si Ramon, nakaupo kasama nila at naghihintay. Hindi lamang ito bigla ang pagtatampo, hindi rin ito bugso ng galit sa sandaling yon. Ito ay isang bagay na matagal na niyang pinaghahandaan, dahan-dahan, tahimik at sa loob ng ilang buwan o marahil taon na. Ang gabing yon ay dapat sana ay masaya. Ayon sa pamilya, mainit at masigla ang naging samahan nila. May mga litrato, kantahan ng happy birthday at tawanan sa paligid ng hapag. Ngunit bago matapos ang hapunan, tumayo si Ramon mula sa kanyang upuan at kaswal na nagsabing, lalabas lang ako saglit sa convenience store. Walang nakaisip ng kakaiba. Ngunit imbes na bumalik agad, nanatili siya sa loob ng kanyang sasakyan ng 30 hanggang 40 minutes. Tumawag pang anak niya upang tanungin kung bakit hindi pa siya bumabalik. Nang sa wakas ay bumalik siya, pinindot niya ang doorbell. Binuksan siya ng kanyang anak at doon nang walang salita, itinaas ni Ramon ang isang bagay na metal. Ito ay isang improvised gun. 2 putok ang umalingaw-ngaw at nagkagulo. Napahawak sa dibdib ang anak at bumagsak. Dumaloy ang dugo sa malinis na sahig. Napasigaw sa takot ang asawa at mga anak. Ang dating masayang hapagkainan ay nag-iisang crime scene. Kasunod noon ay muling ipinutok ni Ramon ang barel at tumama ito sa pinto sa loob ng apartment para itong babala sa sinumang gumalaw. Pagkatapos barilin ng anak, humarap pa raw siya sa manugang at maliliit na apo, sinabing papatayin din sila. Itinutok pa niya ang baril sa isa sa mga kaibigan ng kanyang anak, ngunit pumalya ang armas. Pagsapit ng 10:43 ng gabi, dumating ang mga pulis, tactical unit at mga emergency responder. Ngunit nakatakas na ang salarin, tumakas, sakay na kanyang kotse patungong Seoul. Naiwan ang 2 iligal na baril at ang anak na duguan sa sahig. Dinala agad ang biktima sa hospital bandang 11:09 ng gabi pero huli na ang lahat. Ang gabing nagsimula bilang pagtitipon ng pamilya, isang selebrasyon ng kaarawan sa isang barayang tahanan ay nagtapos sa isang bangungot. Ang isang ama na pinutok ang baril at ang anak na namatay sa harap mismo ng kanyang mga anak. Doon na tuloy ang nagbagong buhay ng pamilya magpakailanman. Sa isang bansang ipinagbabawal ang mga baril, halos hindi ka panipaniwala ang eksenang yon. Isang pamamaril sa loob ng isang barangyang apartment. Isang lalaking patay at sa tabi niya 2 improvised na baril. Bagamat payak ang pagkakagawa ng mga armas, nakamamatay pa rin ang mga ito. Kinumpirma ng mga pulis na ang shotgun style na ginamit ay ginawa mula sa isang metal na tubo. Sa loob ng kotse ng suspect, nakakita sila ng 10 karagdagang baril na gawa sa tubo. Sa kanyang bahay naman, 5 hanggang 6 pang metal na tubo. Hindi pa inalabas kung ano eksaktong klase ng bala ang ginamit. Nakatakas ng suspect ngunit hindi pwedeng mag-aksaya ng oras. Agad na nilagyan ng kordon ang gusali at nagsimula ang malawakang paghahanap. Sa tulong ng CCTV footage, natunton ang rota niya papuntang Seoul. Isinara ang mga kalsada, nagmobilize ang mga tactical team at napuno ng mga kumikislap na ilaw ang buong apartment complex. Napatulala ang mga residente, nakatutok sa kanilang mga screen habang mabilis na kumalat ang balita sa social media. Nakita sa traffic cameras ang kotse ng suspect sa Bambaydong District, Seoul. Eksaktong 12:18 ng madaling araw, mahigit 2 oras matapos ang pamamaril. Kumilos ang mga pulis at inaresto ang lalaki nang walang paglaban. Ngunit ang sumunod ay mas nakakatakot pa. Sa unang pagtatanong sa suspect ay ibinulgar niya na naglagay siya ng bomba sa apartment at naka-timer. Agad nagbago ang sitwasyon. Nagmadali ang mga pulis na magpadala ng bomb squad sa bahay ng suspect sa Samnungdong.
Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, umalingaw ang malakas na loudspeaker sa buong lugar. Iniuutos sa mga residente na lumikas. Nagkaroon ng matinding kaguluhan. Mahigit 105 na mga kataong napilitang bumangon mula sa kanilang higaan sa kalaliman ng gabi. Ayon sa ulat, nakatagda ang pagsabog sa tanghali ng July 21. Sa loob ng apartment, natuklasan ng mga pulis ang isang setup na nagdulot ng matinding kilabot. May 15 improvised explosives na nakakabit sa timer at ignition devices gawa sa mga plastic bottle na puno ng thinner, detergent at mga karton ng gatas, lahat konektado ng maayos at sa wirings. Isang malaking trahedyang muntik na sanang mangyari. Hindi lamang ang sariling anak ang balak patayin ni Ramon, kundi pati lahat ng nakatira sa gusali. Kung sumabog ang mga yon sa loob ng isang residential building, tiyak na napakarami ang mamamatay. Sa simula ay hindi malinaw ang motibo. Bakit nga ba gagawin ng isang lalaki, isang ama ang pagbabaril sa sarili niyang anak sa harap mismo ng kanyang mga apo? Anong klaseng galit ang nagtulak sa isang tao para maghanda ng mga improvised na bomba at baril? Sa mas malalim na pagsisiyasat sa buhay ni Ramon, lumitaw ang nakakabahalang katotohanan. Hindi ito bigla ang pagkabaliw. Matagal na itong nabuo sa loob ng maraming taon. Matagal nang kilala si Ramon na may pagkahumaling sa mga armas. Sa kanyang bahay, na-recover ng mga pulis ang 9 na improvised firearms. Natagpuan din nila ang 15 bomba na ginawa ng may matinding detalye at pag-iingat. Lumabas na ginugol niyang ilang buwan sa pag-aaral kung paano ito gawin, hindi sa pamamagitan ng militar o black market, kundi sa panonood ng YouTube. Siya mismo nag-aral at nag-eksperimento. At ang kanyang nakaraan ay mas madilim pa. Noong December 1998 sa video rental shop na kanyang pinapatakbo, tinutukan niya ng hiking knife at pinusasa ng isang babae. Sabay bantang papatay niya ito bago niya sinimulang gahasain. Noong 1999, hinatulan siya ng korte ng 3 taon at 6 na buwang pagkakakulong dahil sa panggagahasa at pananakit. Ngunit noong June ng parehong taon sa pamamagitan ng apela, nabawasan ang kanyang sentensya at ginawa na lamang 2 taon at 6 na buwan na may kasamang 4 na taon na probation. Matapos tanggapin ng korte ang kanyang pahayag na mahina ang kanyang kapasidad dahil sa sobrang kalasingan. Nangyari ito 1 taon bago siya tuluyang naghiwalay sa kanyang unang asawa. Kahit noon pa man ay iba na talaga ang ugali ni Ramon, lalo na kapag siya ay galit. At ngayon ang lahat ng red flags na iyon ay nauwisan na kamamatay na trahedya. Ayon sa pamilya ng biktima, maaaring hindi lang ang anak ang target ni Ramon. Itinutok din daw niya ang baril sa kanyang manugang at mga apo. Nang pumalya ang baril, sinubukan niya mag-reload at hinabol sila sa loob ng apartment, determinado na tapusin ang kanyang sinimulan. Nakaligtas lamang ang pamilya dahil sa nakasaradong pinto ng silid at pumalya ang baril. Ngunit ang pinaka-nakakilabot sa lahat dahil sinadya niyang piliin ang araw mismo ng kaarawan ng kanyang anak. At nang tanungin siya ng mga pulis, wala siyang ipinakitang pagsisisi kundi puro galit lamang. Ipinahayag niya na iniwan siya sa aspetong pinansyal ng kanyang asawa at dating misis. Sila na nga lang daw ang tinuturing niyang pamilya pero tinalikuran pa siya. Doon na nagsimulang mabuo ang kanyang galit at sama ng loob. Ngunit ang kabalintunaan, maayos pa rin ang kanyang pamumuhay kahit pagkatapos ng divorce dahil malaking bahagi ng gastusin niya ang sinusuportahan ng kanyang pamilya. Matagal na rin siyang walang trabaho ngunit nakapamumuhay ng komportable. At gayon pa man, sa bawat panayam ng mga pulis, paulit-ulit niyang sinasabi ang parehong linyang mabuti akong tao. Palagi akong namumuhay ng tapat. Para sa mga investigador, mahalaga ang pahiwatig ang mga salitang yon. Ipinapakita raw nito ang isang taong desperado na protektahan ang marupok na imahe ng sarili. Sa likod ng mga salitang yon, nakita ng mga eksperto ang malalim na pakiramdam ng pagiging mababa, inggit at isang pag-iisip ng biktima na matagal nang nananahan sa kanya. Ayon kay Ramon, lumiit ang kanyang mundo. Wala siyang trabaho, wala siyang kaibigan at wala siyang lugar sa pamilya na minsan niyang kinabibilangan. Pakiramdam niya ay iniwan na siya ng lahat. Ngunit ibang larawan ang ipininta ng pamilya ng biktima. Sa isang pahayag sa publiko, mariing itinanggi ng nabiyuda ng anak ang mga pahayag ni Ramon tungkol sa kapabayaan. Ayon sa kanya, palagi may oras ang asawa ko para sa kanyang ama.
Pati nga pagdiriwang ng kaarawan nito, taon-taon ay sinasamahan niya ito. Palagi kami nakikipag-ugnayan, sumusuporta sa kanya sa emosyonal na aspeto at oo, pati sa pinansyal. Ang pagtigil ng suporta ay hindi dahil sa gusto na naming putulin ang ugnayan. May dahilan yon, pero hindi kailanman upang tapusin ang relasyon. Kaya ang tanong ng publiko, pera lang ba ang pinagmula ng galit ni Ramon o may mas malalim pa na bagay na mas personal? Para sa mga criminal psychologists, higit pa ito sa simpleng alita ng pamilya. Nakikita nila ito ng bunga ng matagal ng itinatagong emotional damage. Ang kanyang dating asawa ang kumakatawan sa lahat ng wala na sa kanya, kayamanan, reputasyon at kapangyarihan. Para sa taong nalunod na sa matinding galit at hinanakit, sinabi ng isang eksperto ang kanyang anak ay hindi lamang isang tao. Isa itong simbolo ng lahat ng bagay na inaakala ni Ramon na inagaw sa kanya. Kaya nang patayin niya ang sariling anak, maaring iyon ay isang baluktot na paghihiganti. Hindi lamang laban sa anak mismo, kundi laban sa dating asawa, na sa kanyang isipan ay nagtagumpay nang wala siya at iniwan siyang mag-isa. Habang iginiit ni Ramon ang kanyang motibo ay nakaugat sa kahirapan sa pera, nagduda ang mga opisyal. Hindi ka magtatago ng mga bomba o baril sa loob ng ilang buwan kung pera lang ang dahilan. Yun ang sabi ng isang investigador. At hindi mo babarilin ang sarili mo anak sa harap ng kanyang mga anak kung walang mas madilim na dahilan sa likod nito. Kasalukuyang pinag-aaralan ng mga otoridad ang pagdaragdag ng mga kaso laban kay Ramon. Dahil itinutok niya ang kanyang baril hindi lamang sa anak, kundi pati sa manugang, mga apo at maging sa isang kaibigan ng pamilya at malinaw na may plano siyang sakta ng lahat ng naroroon. Habang pilit na tinatanggap ng publiko ang bangungot na nangyari, nagsimulang magtanong ang mga tao. Paano nga ba ito nangyari sa una pa lang? Higit pa ito sa isang trahedya ng pamilya. Para sa mga Koreano, isa itong nakakabahalang insidente na yumanig sa paniniwala nilang ligtas sila mula sa banta ng baril. Sa isang bansang mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamay-ari ng baril, nagawa ng isang tao na gumawa ng nakamamatay na armas, matapos lamang mag-aral sa mga online tutorial. Marami sa mga yon ay malayang nakikita sa mga pampublikong platform tulad ng YouTube. Hindi niya natutunan ang kalamang yon sa mga sikreto o underground forum. Natutunan niya kung paano gumawa at gumamit ng baril at pampasabog sa ilang pindot lang ng mouse. Pagkatapos ng insidente, nagmadaling magmungkahi ang mga mambabatas ng bagong batas upang higpitan ang pagbabahagi ng mga online na instruction tungkol sa paggawa ng bomba at armas. Ngunit gaya ng dati, huli na ang lahat. Isang buhay nang nawala bago ito nagawa. Ipinakita rin ang kasong ito ang isang kakaibang puwang sa batas ng kriminal ng South Korea. Sa kasalukuyan, kung ang isang anak ang pumatay sa magulang, itinuturing itong isang espesyal na uri ng krimen na tinatawag na parricide at otomatikong may mabigat na parusa kaysa sa karaniwang murder. Ngunit kung ang magulang ang pumatay sa anak kahit sinadya pa, walang katumbas na felicide law. Itinuturing lang itong karaniwang kaso ng murder. Ibig sabihin, kung ang anak ang pumatay sa ama, mas mabigat ang kaso ayon sa batas. Pero kung ang ama ang pumatay sa anak, karaniwang murder lang ang pananagutan. Ayon sa mga kritiko, lipas na at luma na ang ganitong pagkakaiba. Sa karamihan ng ibang bansa, walang ganitong pagkakaiba. Sa ibang bansa nga, tulad ng France at Italy, mas mabigat ang parusa kapwa sa pagpatay ng magulang at sa pagpatay ng anak. Sa Japan, dati rin silang may batas na katulad ng sa Korea, pero tinanggal ito ilang taon na nakakalipas dahil unconstitutional. Nagbabala mga eksperto na nag-iiwan ito ng malaking butas sa batas. Dahil kung isang magulang ang pumatay sa kanyang adult na anak, ordinaryong murder lang ang kaso, gaano man kalupit ang krimen. Mailan naman na nagsasabi ang solusyon ay tuluyang alisin ang parricide law upang pare-pareho ang bigat ng parusa sa lahat ng kaso at hayaang ang mga hukom ang magtakda ng sentensya batay sa detalye ng bawat krimen. Ngayon ay nananatiling tahimik ang suspect. Tumangging dumalo kahit sa pagdinig para sa kanyang arrest warrant. Hinihiling naman ng pamilya sa takot na baka mas lalo silang mapahamak at maharap sa negatibong reaksyon ng publiko na huwag nang ilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Hanggang ngayon ay patuloy na nahaharap sa matinding trauma ang mga anak ng biktima at ang tunay na dahilan sa likod ng ginawa ng suspect ay nananatiling hindi ganap na malinaw.
Kaya ang tanong, ano kayang pumasok sa isip ng isang lalaking itinutok ang baril sa sariling anak? Anong pwedeng mag-udyok sa kanya na pumatay sa harap mismo ng pamilyang nandoon lang upang magpakita ng pagmamahal? At ano kayang maaaring nangyari kung sumabog ang 15 bomba na kanyang inihanda? Ang aming taus-pusong pakikiramay sa pamilya nagluluksa, lalo na sa mga batang kailangang bitbitin ang bigat ng traumang idinulot sa kanila. Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!